Hello, hello. Wala. Ayan. Dawata karot kabsat nga tumakder tayo, kumanta tayo man pa iti may isa nga kanta nga i yalay tayo kini Apo. Kantaan tayo majikuro ako na to get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to you, He will draw nigh to Him. To get a touch from the Lord is so real. Hallelujah. 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 Jesus is coming. He's coming again. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming again. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Wena po, arat to ya po Diyos, nga natipon-tipon kami manan po, itang arabii. Tapno iti kasta po Diyos, kat maganap manin po iti prayer meeting mi po Diyos tang arabii. Kat dawatik ka di po iti panakikaaddam, iti nagtitingan mi po Diyos. Lord, sakpay naman ti amin apo, ket dawatik ka di o Lord God, iti panagsukimat mo, manin kadagiti puspuso mi apo, ken iti panpanunot mi, nunyaman apo Diyos dagiti, naramid mi nga saan nga makayayo, ken ka o Lord God, pakawanan na kami kadi apo. Yes, Lord, adat to'y apo nga makitam, nga natipon-tipon kami o Lord God, tapnon, umay kami menon apo Diyos, nga idaydayaw da ka apo, idaydayaw da ka, kat adadtoy apo nga, tapnon, pag inadalan mi manen apo Diyos, dagiti, napateg unay nga sasaom mo Lord God, tapnon iti kasta apo, kat isu iti kan kanayon, nga pangbiag mi tinaldawal daw. When apo, dagiti sasaom o God, nga isu iti mangpatpatibker, kadagiti, puspuso mi apo, mangpatibker, kadagiti bibiyag mi Lord God, nga, tapnon iti kasta apo Diyos, ket, makaramid kami, ti adda nga nasaya at apo nga isu iti pakayaywam Lord God. Apo, adadtoy o Lord God, bless mo iti sagtugal may sa kada kami apo Diyos. Nagiti maramat, ken kastamot Lord God, kang runaan apo iti. Ayatan mi nga pastor nga isu ti mangbinsa-binsa kadagiti sasao mo Lord God. Ket Lord, dawati ka di o God nga si kaapo ti makikaadakin kwa nang ikam ka di apo Diyos iti wisdom and knowledge, Lord. Tapno hindi ka sa apo, ket adda nga maiyadal na iti nasaya at apo dagiti napateg nga sasaom apo kat mayadal na iti nasayat kada kami tapnon ti kasta apo Dios ket masursuro mi manen apo ken mamman mi manen Lord God dagiti nasayaat nga sasaom nga isu apo Dios ti pangbiag mi apo iti naldawaldaw. Tulungan na kami nga rod apo Dios ket si kalang apo ti adda nga makikaadda apo Dios kadagiti nagtitingan mi apo. I-bless mo iti sagtugal may sagada kami apo ket ikkan na kami ugad iti adu nga panakaawat apo Dios kadagiti sasaom. Agyaman kami Lord God, dagiti iti dawdawat mi gapo iti napatig unay nga nagan mo. Amen.
Praise the Lord. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Yan, medyo late po tayo nag-start. Yan, okay lang. Sa pagkakataon na ito, pakinggan na po natin ang salita ng ating Panginoon sa gabing ito bago tayo pumunta sa ating panalangin sa ating Panginoon. At although sabihin natin na it is a prayer meeting, yan, ito yung prayer meeting po natin. Kaya ang pag-usapan natin is all about prayer. Lagi natin naririnig na ang prayer po ay ito yung communication natin sa ating Panginoon at parte ng isang buhay Kristiyano natin ang panalangin. Kasi kung walang panalangin sa ating buhay ay wala po. Hindi tayo mapapatatag, hindi natin mapapakita yung tiwala natin sa ating Panginoon dahil yung prayer ay ito yung paghingi natin. Ito yung pakipag-usap natin sa ating Panginoon at ito yung magpapatibay ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. At alam natin kapag tayo nanalangin ay pinapakinggan ng Diyos ang ating mga panalangin. Kapag tayo nanalangin ay sinasagot ng ating Panginoong Diyos ang ating mga panalangin. Sino ba sa atin na sa ating panalangin ay hindi pa naranasan yung pagsagot ng Panginoon? Alam ko bawat isa sa atin, sa ating panalangin ay sinasagot ng Diyos yung mga panalangin po natin. Yung mga naunang mga panalangin natin ngayon ay pinapakinggan at sinasagot ng ating Panginoong Diyos. At minsan sa ating panalangin ay dumarating yung panahon na tinatamad tayo. Dumarating yung panahon na parang wala tayong ganang manalangin. Bakit nga ba dumarating yung ganong mga bagay? Marahil sa ating pagkabisi, marahil sa parang nakakalimutan natin, marahil ay hindi ito yung naging daily routine ng ating araw-araw na daily life natin dahil yung prayer natin ay saka lang tayo manalangin na kapag may kailangan tayo, pag may sakit tayo, pag nawalan tayo, saka lang tayo nalangin. Kaya kapag puro blessing natatanggap natin ay hindi tayo nakakapanalangin. Kaya sa araw-araw nating buhay ay minsan hindi nakakaligtaan nating manalangin. At yung iba, yung rason niya kung bakit hindi siya nanalangin o parang wala siyang ganang manalangin ay iniisip niya na parang walang nangyayari sa aking panalangin. No. Parang yung nanalangin na meron siyang mga panalangin ay hindi naman sinasagot ng Diyos ng panalangin ko. Hindi na ako manalangin dahil ganito naman. At ngayong gabi, pag-aaral po natin yung kung bakit nga ba yung mga panalangin ay hindi sinasagot ng Diyos. Alam nyo na ito, napapakinggan na natin, narinig natin, nababasa natin. Gusto ko lamang pong ipa-remind sa bawat isa sa atin muli kung bakit may mga panalangin tayong hindi sinasagot ng Diyos, may mga panalangin tayong hindi sinagot ng Diyos, may mga panalangin tayo na parang hindi kumikilos ang Diyos sa panalangin nating iyon. At ngayon, ano nga ba yung mga rason kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin at kung bakit ito ay hindi tayo nakakapag-focus o hindi tayo naging masipag sa ating panalangin. Una po, kung bakit unang rason kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin in the book of James chapter 1 verse 6. Anong sinasabi doon? Kulang tayo sa pananampalataya. Napakaliwanag ng sinabi ni James in the book of James chapter 1 verse 6. Nasabi niya dito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-alinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Dito sinasabi ni James na kapag tayo po nanalangin, sabi niya sa mga unang mga talata, ay kapag kung sino man nangangailangan ng karunungan, humingi kayo at kayo bibigyan ng karunungan. In verse 6, ito na sinabi niya, na kapag humingi kayo, ay kailangan, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. Kasi kapag wala tayong tiwala sa ating Panginoon, ay sinasabi niya, inalintulad niya ito sa tubig sa dagat, alon sa dagat, na kung saan ang hangin, doon siya pupunta. Ito yung literal na sinasabi niya dito. Kasi nga po, paiba-iba naman yung sa dagat, di ba? Paiba-iba naman yung ihip ng hangin. Alangan mo't nga agpamyanan ajay hangin.
agpabagatan ay alon. Alang ang mga subaan na. Kaya kapag sinabi niya na yung hangin ay papunta sa bagatan, ganun din. Susunod yung alon. Kaya sabi niya dito, kung saan yung alon, doon pupunta. O yung hangin, doon pupunta yung alon, doon magkaroon ng alon. Kaya sinasabi niya dito na kapag tayo ay nagkakaroon ng doubt, ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Nagpamyanan, nagpadaya, kasi lang. Pakaslawan iti, pakaitunungan na, awan talaga iti, direct nga papanan na. Ganon po yung panalangin natin. Kapag tayo nagkakaroon ng doubt sa ating prayer, ay andoon na hindi nakadirect sa Panginoong Diyos yung panalangin natin. Kasi may mga doubt tayo, agdwa-dwa tayo. Kaya kung ito yung isang rason, hindi ko nahabaan ito, dahil alam na natin, ito yung isang rason kung bakit yung prayer natin ay hindi nasasagot. Kulang tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Sabihin natin na may tiwala tayo sa ating Panginoon pero kulang. Kulang dahil marahil kulang pa yung pagkakaalam natin sa Kanya. Although sabihin natin na alam natin na God is our healer, God is our provider. Pero kapag nanalangin tayo, Lord, provide mo ang aking pangangailangan. Pero pagkatapos nating manalangin, nagkakaroon tayo ng doubt. Lord, gusto kong gumaling. Pero minsan nagkakaroon tayo ng doubt para gumaling tayo. Minsan gusto natin na, Lord, tulungan mo ako sa bagay na ito. Minsan, yung paghingi natin ng tulong sa ating Panginoon Diyos ay dinidepende rin naman natin sa ating sarili o sa ating mga taong nakapaligid sa atin. Kaya yung prayer natin ay hindi sinasagot ng Diyos dahil sa isang bagay na ito. Kulang tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa po, in James chapter 4, verse 3. Basahin po natin. Sabi niya dito, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humingi kayo upang pagbigyan ang inyong kalayawan. Dito makita natin, sinabi din ni James, na kapag tayo'y humingi, kailangan tama yung motibo natin. Tama yung motivation natin na humihingi sa ating Panginoong Diyos. Napakaliwanag si James din lang nagsabi yung lack of faith, and sabi niya dito in verse 4, verse 3, at humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Hindi tama ang ating layunin, kaya hindi sinasagot ng Diyos yung prayer natin na iyon. May gusto tayong marating, may gusto tayong makuha, pero mali naman yung layunin natin kung bakit gusto natin yon. Hindi talaga ibibigay ng Diyos yon. Dahil mali Mali yung gusto natin. Na Lord, gusto kong maging mayaman. Gusto kong magkaroon ng pera para may pasikat ko sa kabarangay ko. Lord, gusto kong umungat sa buhay para makita ng aking kaaway. Lord, gusto ko ng ganito para ganito. Kapag mali lang yun, layunin natin. Sinabi din, napakaliwanag din, sinabi ni James, na wag humingi at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tamang iyong layunin. Kaya one way para matanggap natin o sagutin ng Diyos yung prayer natin ay dapat yung layunin natin, yung motibo natin ay tama. Kasi kung tama ang layunin natin, agad-agad ibibigay ng Diyos yung prayer natin na yon, yung gusto natin na iyon. Kasi tama yung puso natin na humihingi. Tama yung paghingi natin. Tama yung purpose natin na humihingi sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo po, yan. Pangatlo, mayroon tayong mga bagay na hindi nahihihingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Yung mga unconfessed sin natin. Ito yung nagiging hindrance kung bakit hindi sinasagot ng Diyos yung prayer natin. Tingnan po natin yung sinabi ni David in the book of Psalm chapter 66. Yung mga
unconfessed sin natin sa ating Panginoong Diyos. Ito yung isang nagiging hindrance sa pagsagot ng Diyos ng panalangin natin at kung bakit hindi pumupunta sa Diyos yung panalangin po natin. Psalm chapter 66 verse 18. Sabi niya dito, kung sa kasalanan ko'y magpatuloy, di na ako dininig ng ating Panginoon. Sinabi ni David ito, na kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, no, so kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, di na sana dininig ng ating Panginoon. Pero si David, no, si David, alam naman natin si David kung ang naging buhay po niya, siya po lingkod ng ating Panginoon. At hindi naman perfecto si David. Nagkakaroon din siya ng kasalanan sa ating Panginoon. Pero ang napakagandang ginawa ni David sa kanyang pagkakasala ay ito'y hiningi niya ng tawad sa ating Panginoon. At kaya nga sinabi niya ito na in verse 18, na kung sa kasalanan ako'y magpapatuloy, hindi papakinggan ng Diyos ang aking panalangin. Kaya tayo po na sa ating buhay, yung kasalanan talaga, yung minsan nagiging hindrance sa ating panalangin o pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Dahil yung kasalanan na yon, ito yung nagiging hadlang, no. Ito yung imbis na maaangat yung ating prayer ay ito yung magiging hadlang niya. Kaya kung bakit yung prayer natin ay hindi sinasagot ng Diyos. Sabihin natin na yung araw-araw nating panala, yung araw-araw na ginagawa natin na kasalanan, ay kung tayo magpapatuloy, andoon na siyempre ay sa ating Panginoon ayaw niya yung kasalanan. Di ba? Ayaw ng Panginoon Diyos ang kasalanan. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, dapat andoon yung paghingi natin sa Diyos yung kasalanan para tayo ay maging karapat-dapat na maharap sa ating Panginoon. Kaya nga yung mga in the Old Testament, yung mga pare, di ba, nisabi na ito ni Pastor, na kung bakit sa tolda, sa ginagawa nilang tent, sa kung saan sila nanalangin, kung bakit yung mga pare lamang ang pumapasok doon. Kasi sila yung sinasabing, yung pare nga yung, sila yung pumapasok sa toldang yon. At sa kanilang pagpasok ay ikaw kawarda to'y sakada niya. Kapag pagpasok nila, kapag gumagalaw pa yung chain, buhay yung paring iyon, mga paring iyon. Pero kapag ito ay hindi na gumalaw, patay na. Dahil pumasok siya na may kasalanan. Anong gagawin nila? Hihilain na, yun ang gagawin nilang panghila sa paring yung namatay doon sa toldang iyon. Kaya napakahirap, in the Old Testament, napakahirap na pumasok sa tolda o sa bahay sa kanilang ginagawang bahay-samba ng ating Panginoon. Kaya ganon din tayo na sa ating kasalanan sa ating Panginoon Diyos ay ito'y nagiging hadlang sa paglapit natin sa ating Panginoon Diyos. At ito'y nagiging hadlang kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Ano pa? Nung una po, kulang tayo sa pananampalataya in the book of James chapter 1 verse 6. Pangalawa, mali yung motivation natin in James chapter 4 verse 3. Pangatlo, yung mayroon tayong mga kasalanan o sabihin natin unconfessed sin sa ating Panginoong Diyos in the book of Psalm chapter 66 verse 18. And the book of Matthew chapter 7 verse 7, anong sinasabi niya dito? Kulang tayo, lack of perseverance of prayer. Ano yung Tagalog ng perseverance? Yung tiyaga. Hindi tayo matyaga sa ating pananalangin. Sinabi ng ating Panginoong Hesus in the book of Matthew chapter 7 verse 7. Na
alam na natin ito, napabasa natin ito, napapakinggan natin. Sabi ng ating Panginoong Hesus, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo'y magkakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Itinuturo ito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad na sila'y humingi. Kapag sila'y humingi, sila'y bibigyan. Kapag sila'y humanap, sila'y makakatagpo. Kapag sila'y kumatok, sila ay pagbubuksan. At ito din po ang itinuturo niya sa atin, na dapat tayo ay gumawa tayo ng paraan para sagutin ng Diyos yung panalangin natin. Na si Jesus, in-encourage niya ang kanyang mga alagad na maging matyaga sila sa panalangin. Kasi kapag sila'y humingi, kapag sila'y kumatok, at kapag sila'y humanap, sila'y pagbubuksan, sila'y makakatagpo, at sila'y bibigyan ng ating Panginoong Diyos. Ito po yung re-remind niya sa atin na minsan kasi tayong mga tao ay wala tayong tiyaga. Inkararagti na minsan na midwa, nuhan nga sinungbatan ni Apo Diyos, awanan. Hantay nga makauray. Iti sungbat, dadi nga kararag tayo. I-try natin na sa sabihin natin na napakatagal. Tiyagan lang natin. Magtiyaga tayo. No, anusan tayo ngagkararag. Ikararag dagiti dawdawat tayo. Tani po Diyos, pinapakinggan niya yung panalangin natin. Sinabi naman niya na kapag tayo humingi, tayo kanyang bibigyan. Hintayin natin yung tamang oras, tamang panahon ng ating Panginoon. Alam ko bawat sa atin, meron tayong mga panalangin na ang tagal-tagal na nating ipinapanalangin. Pero minsan, inisip natin, nabayag ating kararag kun, 3 taon na, 5 taon na kararag kun, apay ngayon ang namalangan ng susumbatan ni Apo Diyosan. Huwag tayong magsawang manalangin. Huwag tayong magsawang sabihin ito sa ating Panginoon. In the right time, may isasagot ang Diyos sa panalangin nating iyon. Meron at merong gagawin ang Diyos sa panalangin nating iyon. Yun lamang po yung gusto kong iparating sa bawat isa. Maraming mga reasons kung bakit hindi sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin. Hindi lamang yan. No, hindi lamang yan. In the book of Matthew chapter 7 verse 8, kulang yung verse 8, yung kulang tayo sa relationship. In the book of Psalm chapter 27 verse 4, yung impatience natin. In the book of Romans chapter 9 verse 6, ito ay kontra sa ating Panginoong Diyos yung panalangin natin kung bakit hindi sinasagot ng Diyos yung mga panalangin natin. Maraming mga rason kung bakit hindi sinasagot ng Diyos yung mga panalangin po natin. Pero po gusto kong iparating sa bawat isa yung mga 4 na bagay na ito. Kulang tayo sa pananampalataya, yung mali yung motivation natin, yung kasalanan na nagagawa natin o yung nakatagong kasalanan natin, at yung lack of perseverance po tayo sa panalangin. Sa gabing ito, nawa po sa ating panalangin, kung gusto nating sagutin ng Diyos yung panalangin po natin, gawin po natin yung mga bagay na alam na ito, yung kabaliktaran nito. Lakahin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Itama natin yung layunin natin sa ating panalangin. I-confess natin yung kasalanan natin at anusan tayo ikararag, dadi ikararag tayo na po Diyos. No. Kung bakit itinuro ng ating Panginoong Hesus yung paano manalangin, di ba? Mas nauna yung confession kaysa supplication. Di ba? Kasi kailangan maging malinis ka muna, maging malinis muna tayo.
dapat maging malinis tayong humarap sa harapan ng ating Panginoon at sa ating paghingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. Yun lamang po yung gusto kong iparating sa bawat isa. Reasons kung bakit hindi sinasagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Itong 4 na bagay na ito. Nawa, ito po ay nag-remind sa bawat sa atin sa ating panalangin. Alam ko, nanalangin tayo sa ating Panginoong Diyos para hindi sayang yung panalangin natin. Lakihan natin ang ating pananampalataya. Itama natin yung lawin natin. Ihingi natin lang sa Diyos ang ating mga kasalanan at lagi tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos. Punta po tayo kung saan po tayo mananalangin.
Okay, sa gabing ito, pupunta po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request? Sabay-sabay nating, sama-sama nating idulog sa harapan ng ating Panginoon. Pag-pray po natin. Yan. Sa family po ni Sister Marjorie, yan, nalipatan. Yung kanilang pagbiyahe sa papuntang Ilocos sa Sabado. Pag-pray po natin yung provision, protection, and guidance ng ating Panginoon. Sino pa po? Healing kay Sister Imelda. Pag-pray natin, patuloy natin panalangin si Vincent, si Tyrone, si Sister Noemi. Yan. Na sila po ipatuloy na pagilingin ng ating Panginoon. Yan. Pag-pray po natin yung health po natin na dahil yung panahon na pudot tapos nalami si Tirabi Todo, Arbes. Yan. So, pag-pray po natin yung health po natin. Meron pa po ba? Ayan, kung wala na po, ibigay muna natin ng ating offering sa ating Panginoong Diyos bago po tayo pumunta sa ating corporate prayer at awitin nga natin. Tayo ay magbigay, ibigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ng Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinupuri at dinadakila po namin ang iyong banal na pangalan sa oras pong ito. Kami patuloy, Panginoong Diyos, na lumalapit sa iyong banal na trono. Patuloy, Panginoon, na humihingi ng iyong tulong. Itinataas po namin, Panginoong Diyos, yung mga prayer request ngayong gabi. Itinataas po namin, Panginoong Diyos, ang pamilya po ni Sister Marjorie, Panginoon. Sa kanilang pagbibiyahe papuntang Ilocos, sa linggong ito, Panginoong Diyos, sa Sabado, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na sila po ay iyong protektahan, sila po iyong tulungan, sila po iyong palakasin, at patuloy, Panginoong Diyos, na i-cover mo po sila na iyong mapagpalang kamay. At sa kanilang pupuntahan sa Ilocos, Panginoong Diyos, ay makarating po sila ng maluwalhati, Panginoon. Hanggang sa kanilang pagbabalik sa lugar na ito, Panginoong Diyos, patuloy nawa ang iyong covering power, Panginoong Diyos, ang iyong pagpalang kamay, ang siyang patuloy na maranasan po nila, Panginoon, na upang sa kanilang pagpunta at pagbalik, Panginoong Diyos, sa lugar na ito, ay patuloy na maranasan po nila ang iyong tulong, ang iyong pag-iingat, Panginoong Diyos. I-provide mo din, Panginoong Diyos, ang kanilang pangangailangan sa kanilang pagpunta roon, Panginoong Diyos, sa event na kanilang pupuntahan, Panginoong Diyos, sa kasal ni Hannah Jean, Panginoon. Patuloy, Panginoon, sa bigay mo po ng katagumpayan at patuloy, Panginoong Diyos, na kasayahan sa kanilang Panginoon. Salamat, alam po namin, Panginoong Diyos, na ang pamilyang ito, Panginoong Diyos, ay maranasan po nila ang iyong tulong, ang iyong pag-iingat at ang iyong provision at yung kapangyarihan sa kanilang buhay, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, yung mga nangangailangan ng kumpletong kagalingan, healing, Panginoong Diyos. Si Sister Noemi, Panginoon, si Brother Tyrone, si Brother Vincent, Panginoong Diyos, si Auntie Melda, Panginoon. Kung meron pang, Panginoong Diyos, na miyembro ng iglesyang ito na may karamdaman o nandirito, Panginoong Diyos, sa lugar namin, Panginoong Diyos, sa mga nanonood online, sa mga
miyembro po ng pamilya po namin, Panginoon Diyos, na may karamdaman. Lord, lahat po sila, Panginoon, ay hipuin mo po na yung pagpalang kamay. Iparanas mo po ang kompletong kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos. Alam po namin na ang kagalingan ay nagmumula lamang sa iyo. Alam po namin, Panginoong Diyos, na yung kapangyarihan ay mararanasan na po nila sa oras pong ito, Panginoong Diyos. Kay Sister Imelda, Panginoon, alam po namin, Panginoong Diyos, na sa kanyang kinakatayuan ngayon, siya na po ay hinihipo mo, Panginoon. Kila Brother Tyrone, Brother Vincent, Panginoong Diyos, kay Sister Noemi, Panginoon. Lord, alam po namin, Panginoong Diyos, sa kanilang mabilis na pag-recover ang iyong bibigay sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin na lahat po kami, Panginoong Diyos, ay maranasan ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At tinatas din po namin, Panginoong Diyos, ang bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy na palakasin, patibay ng aming mga pananampalataya. Patuloy, Panginoong Diyos, na i-provide ang aming mga pangangailangan sa bawat araw, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami na makapamuhay ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magampanan po namin ang buhay Kristiyano po namin, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, sa bawat problemang kinakaharap po namin. Alam po namin na ikaw lamang ang makakatulong sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa aming mga pangangailangan, alam po namin ang aming mga pangangailangan ay nandyan sa iyo, Panginoong Diyos. I-provide mo po ang bawat kailangan po ng bawat isa, Panginoon. Financially, materially, Panginoong Diyos, sa mga nangailangan, Panginoon, ng kagalingan, alam po namin na ibibigay mo po ito, Panginoong Diyos. Sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay, ay patuloy, Panginoong Diyos, na i-bless mo po, Panginoon, lalong-lalo sa aming spiritual naming pamumuhay, Panginoon. Patuloy mong pangalangaan, patuloy na palawakin ang aming pagkakaalam sa iyo, Panginoong Diyos. Gamitin mo po ang iyong mga salita na siyang napapakinggan po ng bawat isa, na siyang nababasa po ng bawat isa, Panginoong Diyos. At patuloy na ipaintindi mo po ang bawat salita mo na siyang napapakinggan at nababasa po namin upang maging spiritual na pagkain namin ito, Panginoong Diyos, upang mas makilala ka po namin ng lubusan at patuloy, Panginoong Diyos, na malaman po namin kung paano kami mamuhay ng bilang iyong anak, Panginoong Diyos. Sa bawat panalangin po namin, Panginoong Diyos, Lord, patuloy, Panginoong Diyos, na i-convict mo po kami na sa bawat araw, sa bawat buhay po namin ay dapat lagi kaming manalangin, Panginoong Diyos, sa iyo, makipag-usap sa iyo, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, sa ang panalangin, Panginoong Diyos, ito po ay communication namin sa iyo, Panginoon, at patuloy, Panginoon Diyos, na mas lalapit pa kami, lalapit ang aming relasyon sa iyo kapag kami po, Panginoon, ay nanalangin sa iyo, Panginoon Diyos. Lord, patuloy, Panginoon, na tulungan mo po kami upang magampanan po namin ito, Panginoon, upang mas tumibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon Diyos. Sa mga pagsubok namin kinakaharap, alam po namin na ang iyong tulong ay patuloy na mararanasan po namin. Lord, itinatas ko din po, Panginoong Diyos, ang bawat kalusugan ng bawat isa, bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoon Diyos, bawat pamilya po namin. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang sitwasyon po namin, ang panahon po namin, Panginoon. Uso po ang sakit ngayon sa oras po, pagkakataon na ito, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat kalusugan ng bawat isa ay patuloy na palakasin ang aming mga resistensya. Patuloy, Panginoong Diyos, na palakasin ang aming mga pisikal na katawan, Panginoon. At alam po namin, Panginoong Diyos, na ilalayo mo po kami, Panginoon Diyos, sa mga sakit na ito dahil ikaw po ang magbibigay ng kalusugan, ng lakas ng kapangangatawan sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. At inaatas din po namin ang aming mga pastors, Panginoong Diyos, sa pamilya po ni Pastor Pajer, Panginoong Diyos, kay Pastora Grace, na yung lingkod, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sila din po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong tulungan, protektahan, patuloy, Panginoong Diyos, na pagalingin sa kanilang mga karamdaman, patuloy, Panginoon Diyos, i-provide ang kanilang pangangailangan, i-anoint mo po sila sa bawat paggamit mo sa kanila, protektahan sa bawat pinupuntahan po nila, Panginoong Diyos, tulungan sa bawat mga problema po nila, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoong Diyos, na may mga panalangin din po sila sa iyong harapan, Panginoon. Lord, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga lingkod na ito at patuloy na gamitin mo po siya sa aming kalagitnaan. Patuloy mo silang gamitin dyan sa labas, Panginoon, sa kanilang paghayo, Panginoong Diyos, sa iyong paggamit sa kanila, sa mga talentong ibinigay mo po sa kanila, sa mga trabahong iniatang mo po sa kanila, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon,
Panginoon, na sila po'y sa iyong sasamahan, sila po'y iyong i-bless, Panginoon. Dalalang po namin na sila po'y yung lingkod mo, patuloy po nilang maranasan ang tulong at pagpapala nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak, Panginoong Diyos, sa alam din po namin na patuloy mo din silang pagpapalain, Panginoong Diyos, at patuloy na maranasan po nila ang iyong tulong at iyong pagpapala din, Panginoon. Sa church na ito, kinasas din po namin, Panginoon, sa bawat pangangailangan ng church na ito. May mga projects pa po kami, Panginoon, na hindi pa tapos. May mga projects po kaming pinagpaplanohan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na i-provide mo po ang pangangailangan ng aming iglesyang ito. Ang bayang-sambahan na ito, Panginoon Diyos, na siyang pinagkakatipunan namin upang sambahin ka at papurihan, Panginoon. Lord, dalangin po namin na i-provide mo pang pangangailangan ng iglesyang ito upang mas mapatibay, mas mapaganda, Panginoong Diyos, ang bayang-sambahan mo, Panginoon. I-bless mo po ang buhay ng mga miyembro sa iglesyang ito upang maibigay po namin, Panginoon, ang aming mga pasasalamat at may provide ang aming pangangailangan ng iglesyang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, lang po namin, Panginoon, na patuloy mong i-bless ang buhay ng bawat isa at ang aming iglesyang ito, Panginoong Diyos. I-bless mo po ang bawat mga pagtitimon din po namin, Panginoon, sa church na ito, dyan sa labas, Panginoon, sa mga Bible studies, sa mga family devotion, Panginoong Diyos. Lord, i-bless mo po ang bawat mga pagtitipon po namin. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mong iparanas ang iyong presensya, Panginoon. Sa mga outreaches po namin, aming mga pinupuntahan, Lord, dalangin po namin na patuloy mong gamitin ang bawat pumupunta sa mga lugar na iyon. Patuloy mong i-bless ang mga pagtitipon na iyon, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, i-convict mo po ang bawat taong umaatid doon, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na buksan ang bawat isipan ng mga hindi pa mananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Sa mga outreaches po namin, Panginoon, alam po namin na ito po yung isang way mo upang ma-outreach po sila, Panginoong Diyos, o hikayat, Panginoon, sa manampalataya sa iyo. Lord, dalangin po namin na patuloy na pagpalain mo po ang bawat mga outreaches po namin sa mga bubuksan, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, ito po'y gawain mo at patuloy, Panginoong Diyos, nakikilos ka sa mga pagtitipon na iyon. Dalangin din po namin, Panginoong Diyos, sa plano po namin, sa magaganap, Panginoong Diyos, sa Sabado, Panginoon, sa outreach po namin doon sa lahat na bubuksan, Panginoon, sa church na ito, Panginoon, sa Children's Festival. Lord, dalangin po namin na patuloy na i-bless mo po ang plano namin ito. Patuloy, Panginoon, i-bless mo po ang mga batang a-attend sa lugar na ito, sa mga magulang, Panginoon. Alam po namin, Panginoon Diyos, na may gagawin ka sa buhay po ng bawat isa. Sa laod, Panginoong Diyos, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na sa mga bata na siyang pupunta, sa mga magulang, sa mga kabataan, Panginoong Diyos, Lord, patuloy kang mangusap, patuloy kang manguna, patuloy mong patuloy kang magpakilala sa kanila, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita na siyang may papahayag ng iyong mga lingkod, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dalalang po namin na maging matagumpay ang aming gagawin po namin children's festival, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon na yung pinagalob sa bawat isa. Salamat sa panalangin po namin, Panginoong Diyos, na yung idininig. Salamat sa kasagutan ng aming mga panalangin, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, ng aming panalangin ay kumikilos ka na po at patuloy kaming mananampalataya sa iyo, Panginoon. At panghahawakan po namin ang iyong mga pangako, Panginoong Diyos, na kapag kami mananalangin sa iyo, ito po iyong gagawin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, sa aming paghiwa-hiwalay na naman, Panginoon. Patuloy mo kaming protektahan, patuloy na palakasin ang bawat isa sa aming mga pag-uwi at sa aming pamamahinga mamaya, Panginoong Diyos, sa aming mga pagtulugan, Panginoon. Lord, patuloy mong bigyan ng kapayapaan ng aming mga puso't isipan, bigyan ng kapahinga ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. At bukas, gigising po kami ng punong-puno ng pag-asa at patuloy na mananampalataya kami sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Salamat sa mga offering na siyang nalikom, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain mo ito na magagamit po sa iyong gawain, Panginoon. Ang bawat kamay na nagbigay, bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, ay patuloy mong pagpalain at ibalik mo po ng siksik, liklig at umaapaw na pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Salamat sa gabing ito. Salamat, dala lang po namin na mararanasan ka namin sa gabing ito, Panginoong Diyos. Salamat, ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus.
Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.